Okay, tuturuan ko kayo paano mag tanggal ng frameless na panel. Ito, meron tayo ditong sample na frameless na sira na. Ito, Diban 50 inches. So ito para sa mga baguhan, no? Although yung ibang mga baguhan ay nakakasabak na sa mga pag-repair ng backlight, pero hindi pa nakakasubok sa mga frameless. Yan. Ito, tutorial lang naman to, short tutorial. Okay. Kung may mabili kayo ng mga unit, yung mga newbie, kung mayroon kayo mga mabili na unit na mga basag, pwede nyo pag-practicean yan. Okay, most commonly sa mga frameless, ano yan, siyempre walang frame, no? Yan. Kaya ang nagsusupport lang sa kanya, yung double-sided niya rito sa may, sa mga side. Hindi ako nagkakamali, nasa mga 3 mm yon, 3 o ideal kasi yan 3 3 mm. Sa iba naman, ito ganito naman ang style lang ginagawa nila, yung LCD na tape. Ito din itong ginamit sa may Diban. Yan, LCD tape lang ginamit dito, bali dalawa. Ayan, o, isang makapal saka isang sa side, no? So ito, tanggalin natin, no, para papakita ko sa inyo. Yan. Pag ganyang mga ano na, pwede nyo naman to i-cut sa gilid. Kasi wala namang side cup yan. So wala naman siya madadamage na side cup, no. Ang kailangan nyo lang, matanggal nyo lang tong suporta na tape. Ayan. Pag natanggal nyo to, ayan, ayan yung unang tape. May tape pa yan dito na isa. Ito. Ayan. Ayan yung tape na yan. Ayan. So yan, tanggal na isang side. So lipat naman tayo sa taas. Pwede nyo na sirain yan. Walang matatamaan dyan na mga side cup. Kaya huwag kayong matakot, no. Yan. So tatanggalin nyo lang yan. Pwede nyo na rin hindi tanggalin pag na lang, pag nagkabit na ulit kayo ng backlight. So kuha lang kayo ng ng manipis na na pangsikwat natin. Halimbawa yung baraha, yun pwede rin yun, yung baraha manipis yun, tapos malambot na plastic. Ito sa akin kasi yung sa tempered glass, pwede to, yung pinagtanggalan. So tanggalin nyo lang yung medyo kapit, yung kapit na adhesive na nasa LCD yan. Kapiranggot lang naman yun, mga 3mm lang yun. Yan. So pag pakiramdam nyo medyo dumudulas na, sabihin wala na yung kapit nun. Tapos paikot. Pero syempre dahan-dahanin nyo. Ito yan. Yan. Dahan-dahanin nyo. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano lang yung proseso. Although ito ay sira na. Yan. Paikot. Yun. Okay. Sundan nyo ba? Yan. So syempre, hindi ko pa pala natanggal yung tornilyo rito. Ito lang yung may frame, yung may sambot, yung sumasambot sa screen sa ilalim, kasi nandiyan dyan, kinokobera niya yung pinaka panel board natin o yung top board dito. So tatanggalin ko muna yung screw nyan. Napakita ko na rin sa inyo. Medyo mga ilang piraso lang. Kita nyo pa yata yung aking nakabukas, oh. Bayan.
Okay, yan. Bali, tanggalin nyo na lang yan. Yan. Kasi kailangan talaga ng support. Hindi pwedeng walang, hindi pwedeng frameless din ang ilalim. Madadamage mo yung mga hook nyan. Okay. Okay, pag natanggal mo na yan, siyempre, tabi mo lang itong mga screw. Ito guys, demo lang naman to. Kumbaga, pinabibilis lang natin yung, yung procedure, no? Pero pag kayo nagagawa, siyempre, with caution naman, dahan-dahan. Okay, so, dito na tayo. Tanggalin nyo lang yan. Kasi ito naman, damage naman na to eh. So, wala nang problema dyan. Kahit naman masira natin yan. Yan. Kasi aangat natin yung panel na yan. Nakakabit pala tong sa speaker niya. Okay. Yan, okay. Dandahanin nyo lang pag nagkatanggal kayo nitong top board. May mga tape yan minsan. Hindi lang minsan, lagi. Okay, pag natanggal nyo na yan at lumuwag na, wala nang sumasabit, pwede nyo na i-pull out yan. Okay. Yan, pwede nyo na i-pull out yan. Ito lang, sumabay yung ating pinangsikot natin kanina. Okay, ayan sikotin ulit natin. Tapos angat nyo yan. Okay, andahan pakita ko sa inyo. Medyo gumamit kayo ng suction cups. Okay. So yan guys, so dito gumamit lang ng double-sided tape na 3mm or 3mm to. Sukatin natin sa metro. So 3mm nga, no? Kasi ang 5 ito, ganyan. So pwede rin pa 5, pero mas maganda 3mm para kung kapos okay lang, wag lang yung sobra. Pag sumobra kasi lalagpas na dito sa gilid. Ang sukat kasi nitong gilid niya ay saktong 5. So ako gagamit na ako diyan ng 3mm. Yung iba gumagamit naman ng yung pinaka talaga, yung ginagamit sa cellphone, kaso mahirap tanggalin. Okay, ako kasi yung ginagamit ko double sided lang. Meron ako dito kaso naubusan. Pwede rin kayong gumamit ng yung tape, pwede rin yun pang doble. Sa akin kasi ang ginagamit ko, ito yung ginagamit ko. Ito. Yan ang ginagamit ko. Kita nyo? Okay. Yan. Ang pagkakaalam ko lang to eh. Yan, 3mm lang to eh. Yan. Ito ginagamit ko. Matibay kasi to kaysa sa mga double-sided na ordinary. Pero maganda rin yung foam. Mas madaling tanggalin. Makapit kasi to. Okay. Kaya siguro gumamit na lang sila ng LCD tape ito. Pang suporta.
Yan, bibili din kayo ng ganyan. Parang ganito yan. Parang ganito. Na LCD tape yan. So, ito kasi kinat ko. Sobrang laki. Hindi yan ordinaryong tape ha. LCD tape yan. Yan siya. So, free nyo na yan na tanggalin yung ano, yung backlight. Tapos pagbabalik nyo naman, linisin nyo naman. Dali naman to linisin. Ayan. Linisin nyo yung ano niya, yung tawag dito, yung adhesive na kumapit sa kanya. So bago nyo ikabit dyan, linisin nyo na sa labas. Para hindi nalalaglag yung mga debris niya sa loob. Kasi pag nalaglag yung debris sa loob yan, nalaglag ng ganyan. Tapos, binalik nyo yung panel, nandun yung dumi. Okay? Ganun lang kasimple. Ano lang naman to, short tutorial. May nakalimutan pa pala ako na ituro sa inyo yung paglilinis din pala ng adhesive sa panel. Ayan, kailangan nyo rin linisin yan kasi meron dyang naiwan na mga adhesive mo, yung dating double sided. Kaya matrabaho yung ganito kaysa yung sa dating nakagawian natin na may frame. Okay, kaya huwag magtataka yung mga customer bakit mas mahal yung pagpapalit ng backlight ng frameless sa hindi frameless. Kasi unang-una, ang additional na karagdagan sa kanya, additional na karagdagan pa, yung gagamitin mong double sided at yung trabaho pa na gagawin mo after mong magtanggal at magkabit bago mo kabit. Yan, trabaho yan. At yan ay delikado rin yan kasi once na yan ay nililinis mo at bigla mong na-disgrasya yan, nagkaroon na ng crack, abono tayo dyan. Kaya mahal ang charge sa ganyan. Okay, ayan may adhesive siya Okay, kailangan yan smooth yan. Pag pinatungan mo ulit ng double sided yan, kailangan niya malinis na malinis yan. Kasi pag hindi, halimbawa nayaan mo lang nandyan yung bukol-bukol na yan, pinatungan mo, ay ang pangit yan, angat-angat yan. Okay, so mas mahal lang ang charge sa mga frameless compare sa ordinary. Okay, yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Please Makitech PH, lagi nagsasabi, sharing is caring. Alright.